Hi guys, good morning. So, yan. Uh, Matirik na yung araw. Yan guys. So, yung araw. At kumukuha naman tayo ng pagkain ng kambing kanina. At ito guys, nandito tayo sa loob ng kubo. Meron akong i-share sa inyo na ano ba yung kadalasan bakit may namamatayan ka sa pugo, no? So dito guys, katapos lang natin magpakain at maglagay ng tubig with vitamins, no? So yung paglagay natin ng vitamins guys, every morning, tapos sa hapon plain water. So ito yung itlog nila guys. Yan. So yung isang layer, no? Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo. So kanina may namatayan naman tayo na isa, no? So kalimitan sa mga namamatay sa atin guys dito is yung hindi natin makontrol yung hindi na nila makontrol yung kanilang pag-iitlog. Kumbaga meron kasing time guys na yung pugo sa sobrang laki ng itlog nila, yan, merong pugo na yan ganito, malaki to. Pag malaki yung itlog nila tapos maliit lang yung puwetan, saka anong tawag dun kasi sa Bisaya pa, sa sigig utong nila, so umabot sa time na sila ay mamatay kasi mahirapan silang ilabas yung itlog na malaki. So ang kadalasang problema yan guys, sa aking nalalaman is yung pag-feeding mo talaga, no? Pag hindi mo talaga yan sinusunod yung tamang pagpapakain sa kanila, katulad nito, yan. So dito guys sa stage na to, hindi muna natin sila pinapakain ng quail mass. So nasa ito guys, 1 month mahigit, no? So nasa 30 plus days old na sila. So hindi muna natin sila pinapakain ng layer, no? So yung pinapakain natin sa kanila guys is booster o tinatawag na Integra 1000 or kahit anong guys, brand, or kahit Galimax 1, yung ganon. So pwede sa kanila. Kasi guys, yung kagandahan sa pugo, hindi naman sila maarte, hindi masilan sa pagkain. Hindi katulad ng ibang manok na pag hindi nila nagustuhan yung pagkain nila, sila ay mamamayat at hindi lumalaki at magiging bansot. Pero yung pugo guys, walang pili, no? Basta ganito lang yung kaliit yung pagpakain mo sa kanila. So balik tayo na guys sa bakit may namatayan tayo. Kasi guys, may mga tayong kasi na hindi na susunod yung pagpakain sa kanila, yung pagmixing, no? Hindi ganoon ka tama yung sistema ng pagmixing ng pagkain. So at hindi talaga yan maiwasan guys sa pagpupugo. So sa pag-alaga mo ng pugo, meron ka talagang makukuhang ideya dyan, at yun yung pag-aralan mong mabuti na hindi mo na gagawin, no? Tulad lang sa pagpapakain sa kanila guys, wag mo agad talagang biglain. Wag mong biglain sa pagpapakain ng ganito guys. Ito yung ating booster. Yan, booster ko ito. So pino, tapos ito yung layer. So ito yung pagpaitlog sa ating pugo, no? So wag mong biglain pagpapakain sa kanila ng layer, no? Dapat paunti-unti mo silang pinapakain pag ganito. So ano ba yung tamang batayan? Para sa akin guys, sa aking experience nito, pag yung pugo is, halimbawa meron kang 100 heads sa isang cage, no? Halimbawa ito 100 heads to, tapos hindi pa sila nag-start umitlog at ang kinakain nila is layer pa lang, booster, no? Sorry. So sa booster, so yun yung ipapakain mo guys hanggang sila ay umiitlog. So pag nag-start na sila ng umitlog, hindi naman ayan
yan guys, kuan, 100% umitlog agad. So, halimbawa sa 100 heads, merong umitlog dyan na isa, kinabukasan 5, kinabukasan 10, yung ganon, paunti-unti. So, sa akin guys, nagdagdag lang ako ng layer feeds na pangpaitlog sa kanila pag sila umitlog na ng 50%. Halimbawa, sa 100%, sa 100 heads na pugo, umitlog sila ng ng 48 to 50 pieces kaitlog. So doon na ako maglalagay ng mixing na layer feeds, no, yung pangpaitlog sa ating mga pugo. So halimbawa sa 1 kilo, dagdagan ko muna ng 1/4 na quail layer mass, no. So quail layer mass kasi ito guys yung ating pangpaitlog, yan, quail layer mass. So doon na ako magdadagdag ng paunti-unti hanggang sa pag umitlog naman sila ng 60%, magdagdag ulit ako ng konti sa pangpaitlog na feeds hanggang sa sila ay umitlog na ng 80 to 90%. Doon ako hati or maghati-hati, kalahating kilo ng ng booster, kalahating kilo ng ng pangpaitlog sa kanila. So layer, no, hanggang sa mawala na yung yung booster at ma-pure na yung layer, no. So pure na nating maibigay sa kanila. So kahit nasa tama din guys yung pagpakain mo sa kanila, hindi talaga maiwasan yung mortality ng yung pugo. At yun yung dapat handa ka na hindi mo talaga yun mape-perfect na lahat sila ay magiging buhay hanggang sila ay hindi na sila magagamit or yung tinatawag na culling, no. So meron talaga yung mortality or merong mamamatay at hindi talaga yan maiwasan kahit na ganong ka-perfect mag feeding program sa kanila, no? Katulad ng mga manok din, ganon din, no? So hindi talaga maiwasan na meron na mortality. Kung wala man, so swerte, no, kasi walang mamatay. So yun guys yung yung isa sa mga kalimitan talaga na may mamatayan tayo ng pugo, yung yung prolapse yung tawag dyan, o yung pag hindi nila sa sobrang nila force na umitlog, na ilabas yung itlog nila at hindi sila hindi ganun ka bilis lumabas yung itlog kasi yun nga mas malaki yung itlog nila, kaya minsan o kadalasan yung iba is namamatay. So yun yung isa sa mga cause ng pugo natin na may mamamatayan tayo, no. So ito yung itlog nila guys ngayong umaga. Kahapon to, bali every morning tayo mag-harvest, no. So katapos lang din nila kumain, yan yung iba nagre-relax na at dito. So dito sa kabila guys, kasi yung kulungan ng ating pugo or yung kubo nila is sira na, no. So gumagawa tayo ng bago dito sa kabila. Tapos gumagawa din tayo ng ng bagong kulungan, no. Kasi hindi naman natin to kayang buhatin itong isang cage. Yan. Isang cage na yan, hindi natin kayang buhatin. So ang gagawin natin, gumawa tayo ng bagong kulungan. Pero dalawang layer lang po ito guys. Dalawang kulungan, tapos 10 feet yung yung haba, no. 10 feet, tapos yun, kaya natin dilalawa para hindi tayo mahirapan sa pagpapakain sa kanila. Kasi yung tatlo guys is medyo mataas lang. At yun yung yun yung binawasan natin yung isa. Tapos ginawa natin na 10 feet. Itong cage na to is nasa 8 feet lang yung haba nito. Pero yung bago natin is 10 feet, pero binawasan natin ng isang layer, no.
Tapos merong isa dyan na bago hindi pa natapos, kulang pa na isang layer. So tatapusin natin yan ngayon. At meron na naman tayong screen, no? Para handa na lahat. At ikabit na lang natin. Meron din tayong ano dun, yung pintura, no? So kumpleto na yan guys. Ang pagano na lang natin, no? Gagawin na lang natin yan is sisimulan natin yung isa. Dagdagan natin yung isang kulungan yan, kasi isa pa lang yun yung nakahiga at wala pang pintal. Pero yung isa kumpleto na yun, may pintal na pero wala pang screen. So idagdag natin yung screen dyan para matapos na. Pag natapos na yung dalawa guys, harapan kasi yan. So ililipat na natin tong mga pugo natin. Ito, yun, ito lahat ilipat na natin kasi ito sisirain. Tapos gagawa tayo ng bago na naman na pugo, pero idudugtong lang natin dito guys sa ating bago na nagawa. So idudugtong natin ng pahaba pa ganun hanggang doon. So yun lang guys, yung update sa ating pugo. Maraming salamat and happy farming. Bye bye.